Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 15 ng Disyembre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:25 ng umaga, araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Ombudsman Samuel Martires na kung saan ay siya ay nagpabaya o protektado niya ang mga kurap. Ang title ko po ngayon ay Ombudsman Samuel Martires nagpabaya sa tungkulin. Yan po, no? At mabuti na lang at yung natapos na niya yung length of service niya. 7 years ata yan eh. 7 years. At pinalitan siya ni Boying Rimulya. Pero nung siya ang nakaupo ay grabe po ang pinagagawa nito eh. Opo. Pero bago ko talakayin ay ikuwang ko lang kung saan nanggaling ang ombudsman, ang salitang ombudsman, saan ba yan nanggaling? O ano ba yan? O bakit nagkaroon yan? Alam nyo po ay ni-research ko po yan eh. Yang posisyon ng ombudsman, saan ba nanggaling yan? Nanggaling po yan sa Europe. Opo. More than 100 years ago. Opo. Halos mag 150 years na eh, yung salitang ombudsman. Galing po yan sa Switzerland, Sweden, Netherlands, yung magkakalapit na bansa na yan. Binuo nila ang posisyon na ombudsman. Binuo nila yan kasi nga napansin nila yung ordinaryo na prosecutor takot o hindi uobra sa mga malalaking politiko. Ayan po. Kaya binuo nila yan. Special prosecutor para imbestigahan yung mga corrupt government official. 150 years ago po yan ha. Ngayon, at naging effective po yan sa kanila. Diyan nga sa Sweden, sa Switzerland, Netherlands, at yung iba pa dyan na bansa na magkakalapit. Ngayon, ay mayroong special power po yan, yung ombudsman, to investigate on its own. Ayan po At may additional pa siya na power, pwede niyang suspindihin. Opo. Pwede niyang suspindihin yung airing public official at pwede rin niya na yung suspension ay talagang ituloy-tuloy na. Opo. Mayroon pong ganon. Pero ang matindi dyan, yung suspension ay talagang hanggang matapos ang term mo eh. Pwede yung ganon. Samantala, yung mga ethics committee natin, halimbawa dyan sa Senado o dyan sa lower house, pwede nilang isuspindi rin. Pero may limit lang sila. Maliban na lang kung talagang hindi na umaatin. Yung ethics committee, ganung nangyari kay Tibis, hindi na makita o hindi na nag-attend ng session, ay wala na, tinanggal na. Pwede yung ganon. Pero kung umaatin ay baka pwede lang nilang suspindihin ng 1 buwan
Ganun po ano. Pero itong ombudsman, malawak po ang power nito. Opo. Ngayon, binigyan nga ng power yan para hulihin yung mga corrupt official o para i-prosecute nila sa Sandigan Bayan. Special court din po ang Sandigan Bayan. Kasi nga, napansin nila hindi uubra yung ordinary court pag ang nakasalang ay mga malalaking isda o malalaking politiko. Hindi uubra Kaya mayroon silang Sandigan Bayan. At saka yung ombudsman. Sa atin ata noon, yung ombudsman ay tinawag natin na tanod bayan. Opo. Pero kinukopya lang natin po yan Opo. Kinukopya lang po yan. Ang problema sa atin, kinukopya natin, pero hindi natin nakopya yung importansya. Bakit ba ginawa yan? Yun po ang problema sa atin. Actually po, itong ombudsman na ito, nung sinaunang panahon, ang tawag nila dyan ay representative of the people. Yan po o kaya champion of the people o protector of the people. Kasi nga, doon nagsusumbong yung mga tao. Nung una hindi pa naging batas. Hindi pa naging batas sa kanila, may sumbungan na sila. Siguro ay yung magagaling na tao o yung hindi natatakot. Kaya ang tawag nila dyan ay protector of the people. Yan ang unang tawag nila dyan. Ngayon, at naging kuwan sila yan. Yung member muna sila ng assemblyman sila muna Assemblyman. Pero sila ang iprinisinta ng mga tao. Pumili ang mga tao. Ayun. Pero gumawa pa sila ng batas ay hindi na kailangan ibuto yan. Hindi na ibubuto. Ay sila lang italaga na special prosecutor. Kaya ganyan po ang istorya po dyan. Dyan sa nangyari sa Sweden. At makita nyo ngayon, yung mga bansa na yan, halos walang magnanakaw. Opo. Dahil nga dyan nahuhuli kasi nila Nililinaw ko lang po pero pagdating ngayon dito kay Martires ay iba naman kasi kasi nga ito si Duterte ay sobra pala itong corrupt At yun nga ay yung noong 2016 po, bago siya nanalo yan, naisiwalat na ni Trillanes na mayroon siyang 2.4 billion na accumulated na pera doon sa BPI Bank dyan sa Julia Vargas Street, Makati. At yun nga ay nagkaroon ng agreement sila ni Trillanes na magbibigay siya ng waiver. Opo. Pero mga kwan lang po yun, mga propaganda. At nung pumunta na si Trillanes doon sa Julia Vargas Street, dyan sa Makati, BPI branch, ang dumating ay si Panilo. Ang dinala naman ay hindi hindi naman waiver hindi naman waiver Kaya nga pinaglululoko lang po mga tao Hindi waiver ang dinala ni Panilo, kung hindi certification. At nakasaad na hindi niya pwedeng buksan ang bangko kasi ito ay sakop ng Bank Secrecy Law. Ayan po hindi ba? Nag-lecture doon si Panilo. Hindi ba? Ganyan po ang ginagawa ng mga Duterte. Ngayon, hanggang sa nanalo, ayun na nga. Ay pinagtatanggal na yung mga kwan. Mayroon siyang tinanggal na isang kwan Yung parang assistant to the ombudsman, tinanggal yun. Kasi yun ata ang
nagpatotoo na mayroong ganyan pero hindi siya authorized na magsiwalat kasi nga yung sa bank secrecy law, natanggal po yun. Pero kung hindi nila matanggal, gusto nilang tanggalin si Carpio Morales, Conchita Carpio Morales, hindi, ay palaban din po yun O sige, tanggalin nyo ako. Walang problema. Sabi niya, i-impeach kasi i-impeach ay palagay ko hindi naman papayag yung mga titinong senador na i-impeach hindi ba? Kaya hinintay na matapos ang term ni Conchita Carpio Morales at pinalitan ni Martires. At ito na nga, nung umupo na si Martires, ayan na nga, protektado niya si Duterte na ngayon lumalabas talaga na sobrang korap. Yung mga sinasabi niya ay hindi pala totoo yun. Na whip of corruption lang ay tatanggalin niya. O yung lalabanan niya ang droga. Ay ito po yung bagong kaso ngayon na haharapin ni Sara. Yung testimonya ni Madriaga, hindi ba? Yung testimonya niya nanggagaling talaga sa drug lord ang mga pera nila. Pati yung pera, yung campaign fund, ay mabigat po yan. Hindi ba? Napakabigat po yan. At yun nga, ako, ang hinihintay ko po ay yung mabuksan talaga yung bank account sa BPI dyan sa Julia Vargas Street. Hindi na ako interesado dyan sa maparusahan. Makita lang natin ang katotohanan. Pero 90% naniniwala ako na mayroong ganun. Hindi ba? Kasi nung tinanong na naman si Duterte doon sa Quadcom na nagkaharap sila ni Trillanes, tinanong siya kung handa siya na buksan. Hindi ba? Anong kapalit? Sabi nga, anong kapalit? Sabi nga parang bakla, hindi ba? Anong kapalit? Sampalin ko siya. Ay, sa mga opisyal po, yang sampal ay kasama na po yan sa training. Walang kaso yan. Ako po ay advanced ROTC graduate po ako Talagang sinasampal kami. Walang kaso yan. Mayroon pang ang hazing Doon sa advanced ROTC ko noon, at yung mayroon kaming tinatawag na Hill Week, grabe yun. Talagang isang linggo yun. Ay pumayag si Trillanes na sampalin siya. Pero, pipirma siya ng waiver i-allow niya na buksan yung bank account niya sa Julia Vargas Street. Hindi ba? Ay nagrason na naman siya Sabi niya, tika muna kanya kasama yung asawa ko dyan samantalang hindi naman talaga yung asawa niya. Kung hindi, si Sara, yung anak niya. Yan po, kaya padami ng padami na ang rason bakit naniniwala ako na talagang totoo yun, yung 2.4 billion. Nung 2016 lang po yan ay aywan ko lang kung ilan na ito, kung itong naging presidente na siya. Baka trilyon na yan. Opo. At hindi na rin ako nagtataka bakit kaya nilang bumayad ng 150 million per month kay Kaupman, hindi ba? Kay Kaupman. Binabayaran nila yan, hindi ba? Ayan na nga. Hindi ba? So, ito si Martires, ang ginawa lang niya ay protektahan si Duterte at yung mga galamay ni Duterte. Yan ang ginawa niya. Maalala nyo po mga kababayan, mga minamahal, yung sinabi niya na yung salin ay hindi pwedeng tingnan kung walang authorization o walang permiso sa may-ari. Ay bakit bakit ganon? Ay kuwang nga lang yan public document
nga lang yan eh. Kaya dumami ng dumami ang mga kurap. Mapansin nyo po, nung naupo si Duterte, ito sila Joel Villanueva, wala nang takot eh. Hindi ba? Oh, si Chis Escudero, hindi ba? Kung magnakaw sila sa kaban ng bayan, ganun na lang. Kasi nga protektado sila eh. Protektado sila ni Martires. Iyan ang napag-alaman natin, hindi ba? O ay ngayon ay sinisino na sila, hindi ba? Mabuti na lang po, mabuti na lang at si Bongbong Marcos ay 6 years na nagpahinga. Hindi ba? Wala siyang posisyon yan eh. O, kaya wala silang, ay simple, wala siya sa gobyerno. Paano siyang nagkurap nung 6 years, hindi ba? Wala silang makita At ito si Tito Soto, hindi ba? At saka si Ping Lacson, si Bam Aquino, si Pangilinan, ay kwan ito eh. Yung iba dyan 3 years, wala sa gobyerno, nagpahinga eh. Si Tito Soto at saka si Ping Lacson, nagpahinga yan ng 3 years. Kasi term limit sila yan. At si Bam Aquino naman, ay saka si Pangilinan, 2 bisis. Ata natalo yan eh. Hindi ba? 2 bisis. Kaya 6 years din sila nagpahinga. Wala silang makikitang korupsyon dyan. Kaya nga ito ngayon, namimilipit sila. Hindi ba? Bakit daw hindi kinakasuhan si Bongbong Marcos? Paano mong kakasuhan yan kung hindi naman nagtrabaho sa gobyerno yan ng 6 years? Hindi ba? Saan ka kukuha ng korupsyon dyan? Hindi ba? Yun po. Kaya talo po sila dyan. At nung naupo naman ito si Romualdez, hindi ba? Naupo naman ito ng speaker, ay mga galamay naman ni Duterte rin ang gumugusar, hindi ba? O, ang nagpapayagpag eh. Kaya mahirap din nilang hanapan si Romualdez. Opo. Mahirap. Kasi nga ang namayagpag pa rin yung mga tauhan ni Duterte kahit ang nakaupo na ay si Marcos. At nung panahon naman ni Duterte, hindi naman makapurma si Romualdez eh. Hindi eh. Oh, paano nilang hahanapan ng kanyan? Hahanapan ng butas, hindi ba? O ito na po, isishare ko na itong Bible verse po, Ephesians 5:11. Ito po ang gagawin natin diyan sa mga korap na yan, diyan sa mga katulad ni Martires na pinabayaan, hindi ba, yung tungkulin niya at protektado niya si Duterte at yung mga galamay ni Duterte. Ito po ang gagawin natin diyan. Take no part in the unfruitful works of darkness. Huwag tayong makisama diyan sa work of evil. Instead, expose them. Ayan po, i-expose po natin sila. Yan po. At very effective po ito. Huwag tayong makisama or take no part dyan sa mga corruption nila at i-expose natin sila. Kaya nga lang, delikado po kung i-expose baka patayin ka nila pero ay talagang ganun po Di ba? Ang Biblia po ay totoo. But instead, expose them. I-expose lang natin sila. Hindi ba? Matatakot ang mga yan. Hindi lalabas sa liwanag yan. Opo. Kasi nga alam nila na mali yung ginagawa nila. Ayan, 1 John chapter 2, verse 15 hanggang 17. Ito rin ang gagawin natin para makaiwas tayo diyan sa mapasama tayo diyan sa mga corrupt official. Ito po 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God
abides forever. Ayan po ang nakasulat. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away. Nawawala po yan eh. Na-i-expire o nabubulok. And the world is passing away and the lust of it. Hindi ba? Kung matanda na, hindi ba? Kung matanda na, wala nang iniisip yan eh. Siyempre, kung puro ka na masakit, hindi ba? Masakit na ang katawan mo, o hindi ka na makalakad, hindi ba? O hindi ka na makapunta sa iyong gustong puntahan. Kailangan may taga-akay ka na. Iyan po ang sinasabi dito. And the world is passing away and the lust of it. Nawawala yan eh. Ha? Siyempre, ay kung hindi mo na maisuot yung gusto mong isuot eh, hindi ka na makalakad kasi ay may tungkod ka na o may umaakay na sa'yo. Wala na, hindi ba? Wala na. Pati nga kayamanan ko minsan eh, ayaw na ng matatanda eh, kasi nga wala na rin eh, hindi ba? Totoo po ang Biblia. And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Oh, yun. Kasi nga, alam mo na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ayan po ang pag-asa. Pero yung iba, umaasa lang sa kayamanan eh. Katulad ito si Martires. Oh, kaninang umaga, nakita ko 20 million para richer. Aywan ko kung saan nang galing ito si Martires. Sang-ayon doon sa salin niya. 20 million richer. Yumaman siya ng 20 million. Sang-ayon doon sa salin niya. Ay nag-comment nga yung mga yung mga tao hindi kaya magiging milyonaryo kung sa sahod ka lang aasa ng ombudsman. Ay totoo yun O ay bakit 20 million siya richer? Pero mawawala din yan kasi nga totoo po ang Biblia And the world is passing away and the lust of it. May nag-comment nga tignan nyo yung mukha kanya ni Martires, malungkot. Alam niya na-guilty siya dyan O alam niya. O, Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ayan po kung nilalabanan natin ang korupsyon, ay gusto po ng Diyos yun na walang kurap o walang magdanakaw Yung po ang gusto ng Diyos. Ay pero kung ang pinoprotektahan naman natin o ang kaibigan natin ay ganyan kay Duterte, hindi ba? O niloloko lang mga tao, hindi ba? Kaya nga nakabilanggo siya ngayon Hindi ba? Dalawa sila ni ito si Kibuloy tandem sila yan, hindi ba? O ngayon, nakakulong na sila. Kasi nga niloloko lang yung mga tao. Hindi ba? Who is this stupid God? Sabi niya, hindi ba? O palakpakan ng mga tao. Bakit papalakpak ang mga tao sa kanya? Niloloko nga niya O kaya, dahil may sahod ng gobyerno, yung mga nakaupo doon. Kaya, ay papalakpak talaga. Ayan po hindi ba? Pero nakukuha po ng media, kaya maraming bumibilib po hindi ako bumibilib doon. Ang mali, mali. Kahit na iisa mo na lang ang tama, tama ka pa rin. Ang mali, mali. Bakit sasabihin mo na, who is this stupid God? Hindi ba? Mali yun. Hindi ba? For my thoughts are not your thoughts and my ways not your ways. Sabi po ng Panginoon. Bakit mo ihahambing doon? Hindi ba? For as the heaven is higher than the earth, my thoughts is higher than your thoughts. Sabi niya. And my ways higher than your ways. Sabi niya. For as the snow and the rain comes down from heaven, sabi niya,
and do not return there, but water the earth, sabi niya. So shall my word be, sabi niya. So shall my word be that goes out from my mouth. It will not return to me void, but it will accomplish what I pleases, sabi niya. And it will prosper on the things for which I send it, sabi niya. Ay anong ilalaban ng ay si Duterte? Sige nga, pangatawanan nyo yan na who is this stupid God na nakabilanggo na siya ngayon. Hindi ba? At palagay ko nga ay kamay na ng Diyos ang gumagalaw. Naiintindihan ko na kamay na po ng Diyos yan o finger of God ang gumagalaw dyan. Kasi nga, dalawa na sila ni Kwan eh. Hindi ba? Dalawa na sila ni Kibuloy eh. Wala na, hindi ba? At ito nga ay si Martires ay baka sinuhin pa ito eh. Ididemanda pa ito ng mga tao eh. Dahil sa pinagagawa niya eh. Hindi ba? Protektado niya, hindi ba? Protektado niya si Duterte. At saka yung mga galamay ni Duterte ay dapat sinuhin siya ng mga tao yan. Hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at marami pa sana akong sasabihin pero sa ibang araw na lang dalahin ko na lang sa Panginoon sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.